So ngayong araw nga ay yung araw na mamimili ako ng mga gagamitin para makapagtinda. Pero bago yun ay gumawa na muna nga ako ng yelo dahil kahapon nga pagka-deliver dito sa bahay ng refrigerator ay pinagpahinga ko muna at kanina ko lang binuksan na umaga. Tapos nga ito ay gumawa na ako ng yelo para naman kinabukasan ay may maitinda na. Sobrang nanakit nga yung daliri ko kasi nahihirapan ako sa pagbuhol ng yelo. Bukod kasi sa ngayon lang kami nagka-ref na ganito ay ngayon lang din ako gagawa ng yelo. Bali 20 pieces ngayon nagawa ko kasi hindi ko muna pinuno yung lagayan. Tapos maya maya nga lang ay dumating na si Ate Oreng. Siya nga pala ang nagtulong sa akin para makahanap ng pagbibilhan ko ng tangke. Dati kasi nung nagnegosyo ako ng Shosaya Unlimited ay hindi nga naging successful. Isa na din dahilan ay wala akong gamit. Wala akong gas stove, super kalan lang ang gamit kaya sobrang hirap makaluto. Wala ding freezer kaya kailangan ay maubos kagad yung paninda. Tapos dito nga habang naglilista ako ng mga bibilhin ko ay inabot nga sa akin itong bill ng kuryente at tubig. Iniisip ko na lang na kaya ko tong pagsabay-sabayin lahat bayaran. Kaya masisipagan ko pa lalo kapag ka nagtinda na ako. After nga nun ay nagluto na ako ng tanghalian namin. Alas 12 na rin kasi to at oras na ng kain ni mama. So tanghon nga pala na may repolyo at carrots pati halong manok yung niluto ko. Nung pinakain ko nga siya ay napakarami niyang nakain dito at mas maganda yun. Nung hapon ay natulog ako pagkagising ko ay eto nga taalis ako. Ito na kasi yung time na kailangan ko nang bumili ng mga paninda at gagamitin ko. Pumunta nga lang ako sa palengke ng Bulacan at una ko nga pinuntahan ay ang tindahan nitong prutas. Kailangan ko kasing bilhan si mama ng prutas para mas lalong maging malakas. Tapos eto nga yung dati ko pang tinitignan na gas stove at mabibili ko na siya ngayon. Dahil nga ang ititinda ko ay burger, fishball, kikiam. Kailangan ko din talaga to para mas maging successful yung pagluluto ko. At nang pauwi na nga ako, heto nga't dala-dala ko na. Nasa ilalim nga din ito yung mga iba pang pinamili ko kagaya ng mga frozen. Magtitinda rin kasi ako ng mga frozen ham, longganisa, hotdog, at kung ano-ano pa. Kaya naman dito ay isa-isa ko nang nilagay lahat ng mga napamili ko para hindi nga masira. At dito ay sobrang saya nga ng puso ko kasi natupad ko na yung isa sa mga pangarap namin ni mama ang magkaroon nga ng ref na ganito. Pati yung gas stove na kanina kong binili. Nakakalungkot nga lang kasi kung kailan ganito yung sitwasyon tsaka pa namin nakuha yung mga ganito. Tapos ay nag-costing na nga ako sa mga nagastos at sa magiging presyo ng paninda ko. Hindi pa nga kumpleto kasi kailangan ko pa ng mga buns at iba pang gagamitin. Tapos dito nga ay sinusubukan kong itayo si mama. Sabi ko ay subukan namin at baka kaya. Hindi talaga kasi ako sumusuko na gumawa ng paraan para mabalik yung paglalakad ni mama. Sabi ko nga sa kanya ay yayaman pa tayo kaya kailangan ay makarecover ka. At dito naman ay nagpupuno ako ng tubig sa drum dahil nga pag umaga ay walang tubig na tulo dito sa gripo namin sa bahay. Kaya gabi pa lang talaga ay pinupuno ko lahat ng mga timba at drum na meron kami dito. Sunod nga ay in-unboxing ko na nga itong gas stove na binili ko. Napakabit ko na nga rin yung mga regulator dito kaya naman hindi na hassle, ikakabit na lang sa tangke. Itinayo ko nga si mama dito para ipakita sa kanya yung gas stove. Hindi talaga kasi namin to mabibili kung hindi dahil sa mga tulong ninyo. Hindi nga ako makapagtrabaho ngayon dahil kailangan nga ako ni mama. Kaya naman kailangan ko talagang magnegosyo para nang sa ganun ay may kita ako at may pantustos sa mga gamot at diaper ni mama. At nang makita niya nga yung gas stove ay nagandahan siya. Kaya lang ay medyo mukhang nalulungkot siya dahil sa sitwasyon niya.